Good day, this is King of George for Vlog, and for today's video, ating re-reviewin ang motor na Rusi Sparkle 150i at ating tatalakayin yung presyo at yung mga specs na meron sa motor na to at kung ano yung mga meron sa kanya. So lahat yun, di-discuss natin for today's video, and syempre kasama natin yan ang ating mga curious na alaga. Ayan sila. So tara, labas tayo, tignan natin yung motor. Let's go. Sparkle 150 Fi natin. So ayun yung una nating motor, yung Titan 250 Fi, and ito bali ano siya, 150 scooter ng Rusi Sparkle, and yan. So kung titignan nyo, meron siyang katulad, meron siyang kamukha. So naglagay na rin tayo ng cellphone holder. At the same time, yan, tanggalin natin to. So syempre, nandiyan pa rin yung sticker kasi kakakuha lang natin siya kahapon. Binilan ko na rin pala siya ng matting ito. Yan, so para hindi madudumihan yung footboard. This is Rusi 150 Fi, so makikita niyo sa gilid. So ang maganda rito, water cooled na siya. So meron na siyang liquid cooled. So nilalagyan na rin siya ng coolant. So as you can see, ayan, meron ditong indicator. Ayan yung coolant niya. So makikita niyo bagong-bago pa, sariwa pen. And ito yung radiator cup. Alright, so simulan natin dito sa harap. So yung harap niya, bali ang kinuha pala natin is glossy finish. So marami siyang variant ng kulay. So ito pala is version 2. So and electronic fuel injection. So powered by Euro 4. So Euro 4 compliant na siya. And so dito tayo sa harap. So meron ditong daytime running light yan pala. And then fully LED lahat yan. Pa-headlight, signal light, at saka yun, yung daytime running light niya. And dito yung gulong niya, ito yung nagustuhan ko rito. Makapal na. And also yung mugs niya. So yung 125 kasi black and silver. So ito, gold na siya. At nakikita niyo rito, invoiced na yung embroidered na yung kanyang tatak. So yan, Rusi, ano yan dyan, parang nakaukit. And syempre disc brake yung harap at drum brake yung likod. Meron na siyang built-in na hook. So kung meron kang dadalhin, yan, meron siya dyan. And then standard pa rin naman yung ignition key nya. And may shutter button dito. Ayan. And syempre meron din yan built-in na USB port para kung gusto mag-charge. And syempre malaki rin yung packet nya rito. And yan, syempre may logo siya dyan ng Rusi. And digital LED panel. Ayan, LED panel na yan. And syempre yung kanyang grip sakto lang sa kamay natin. At ito pala maganda sa isang features nito. Meron na siyang kill switch, safety features niya na yan. And syempre meron siyang idling stop. So meron kang choice kung pwede mo siyang i-on. So every time na hihinto ka sa stoplight, automatic siyang mamatay. And kapag pinatay mo naman siya, syempre tuloy-tuloy lang yung andar ng motor niya. At meron na rin siyang hazard. Yan. So dito sa kaliwa niya, meron siyang hazard, meron siyang horn, and low and high beam, and syempre signal light. So dito manual pa rin yung kanyang switch. So meron kang choice na hindi siya buksan. And kapag ginitna mo siya, daytime running light. And syempre yung ilaw natin,
So yun nga, yung idling switch. So dito tayo sa panggilid niya. So ito nga pala ay wala nang kickstart. So straight na siya. So malinis siyang tignan. Ang disadvantage lang nito kapag nalobat ka ay yan, wala kang choice. Kailangan mo mag-jump. And syempre, sa likod, same din. Naka single shock pala yan. Yan. So maganda yung laro ng shock niya. Yan. So yung tambucho niya, so same sa click, no. Itsura niya talaga parang click. And syempre sa likod, yan. Brake light niya, fully LED. So yan. Aggressive tignan. Tsaka, yan. Yung plate light niya nandyan. And may reflectorize siya. And ito, yung gulungan niya is naka-gold na, no. And ang sukat sa likod is 100 by 80 by 14. And sa harap ay 90 by 80 by 14. So ito rin pinakamaganda rito. Hindi mo na kailangan bumili ng bracket dahil meron na siyang built-in. So dito sa mismong handle niya. Ayan. Bali, ang bibili mo na lang is top box na merong plate. So dito mo na lang ipapatong yung plate and then ibobolt mo na lang siya dyan. And yun. So overall maganda siya para sa akin. Mura lang din siya. No? And yun. For 75,000 cash. Pero yun. Check naman natin yung compartment niya. Bali, buksan natin siya muna. So, ayun yung see niya. And then, boom. Right, so may mga gamit na rito. So, ayan. At, ayan, may unti akong gamit dito kasi ginamit ko to kanina pang nung tent. Ayan, so malaki siya. Kasya yung half face na helmet. And ang fuel capacity nito is 5.5 liters. And yun. So dito tayo sa panel. So ayan yung indicator niya lahat. And yun. Magtataka kayo. Baka 300 kilometers na tayo. Galing na kasi tayong Bataan. Ayan. So dito yung kill switch niya. Kapag naka-kill switch siya, may indicator dito. So hindi mo mapapa-start yan. Ayan. Bubuksan mo siya. And then kapag inon mo naman tong idling switch system niya, makikita mo yung A. So ayan yung indicator niya. So every time na nakapatay yung every time na hinto ka sa stoplight, automatic siya mamatay. So ako hindi ko masyado ginagamit kasi hindi naman madalas sumihinto rito, no? Kapag mga long ride ganyan, pag may mga madadaan ng stoplight, yan, magagamit natin siya. So matitipid din tayo sa gasolina. So ang maganda rito, meron na siyang yan, makikita mo yung trip, yung voltahe. So hindi ka na mangangamba, meron na siyang volt indicator. So hindi ka na mangangamba na baka malobat ka. So check mo lang siya every time. And yan, 324 yung audio natin. So dito tayo sa trip. So set natin yan sa 0 ulit. Okay na siya. So yun, ito hindi pa natin na ano yung date niya. So ayun, may date din siya dyan. So yun, ano pa ba pwede ko discuss dito? Wala naman, overall okay siya sa akin. So discuss naman natin yung price. So meron siyang down payment na 5,000 and 3,000 monthly payment for 3 years. 3,000 may get. Ganun. Ilalagay ko na lang dyan sa screen. Tsaka yung mga specs nung motor na to. So masasabi natin na mahabol talaga si Rusi sa mga branded, no. So hindi naman sinasabi may pantatapat, pero
masasabi natin na may ibubuga talaga si Rosie. And yun. So, honest review ko sa kanya, maganda siyang gamitin. Aggressive looks and also responsive siya, no? So, hindi siya actually na-try ko na rin kasi talaga yung click. Hindi pa ako nag-own ng click pero medyo delay yung pag-take up ng click compared dito sa Sparkle 150i. So, meron na itong variant ng 125. So, hindi ko lang sure kung water-cooled din yun o air-cooled pa rin siya. So, yun. So, yung tunog ng makina niya okay naman din. Take natin. Sorry. Ayan yung LED light. So, meron siyang hazard, diba? Pinili natin siya mating. Ayan, sa likod. Okay lang din yung tunog ng makina niya. Tambucho hindi maingay. So, yung telescopic port. Typical na telescopic port lang din siya. So, alam ko may option tayo mag-lower dito. Ayan. So, kailangan lang natin mag-lower dito ng bagya. So, angat lang natin to konti. So, yan. So, pe-paste ko na lang din sa screen lahat ng specs niya. So, yun. Kaya na bahala kung kukunin yung bato or doon pa rin kayo sa branded na motor. So, yan. Patay muna natin. Ay, nakalimutan ko pala sabihin. Meron pala tong side stand kill switch. Kung saan automatic na siyang mamatay kapag in-stand mo. So, yun. At meron din tayong review dito ng gagamitin natin siya sa Bataan. Alright, so yun lang naman sa akin. So ito, Titan natin 3 years mahigit na to. So still kicking pa rin, okay pa rin panakbo. So yan, lahat talaga ng motor ko puro Rusi lang. At yun lang talaga yung kinukuha kong motor kasi subuko na siya. So kayo, kung ano yung gusto nyo kunin, nasa inyo na yun. So yun na, King of Chores, pabush.